Praise God. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Pakibati naman po ang mga katabi at sabihin, praise God at hindi ka binaha. Binaha po ba tayo? Sino po dito yung mga binaha sa bahay nila? Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Binabati rin po natin ngayon lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Ay, shout po kina Pastor Noel and Pastor Arona and kay Noel Jr. Na-miss po namin kayo kaagad. Amen. Sa sunod-sunod din yung message every Sunday. At of course, pagsusonglit din po ni Ate ko Corona. Amen. Praise God, dahil sila po ay safe na po nakabalik sa Saudi, sa Hail po. And nakapag-message din na po si Pastor Noel sa kanila. Kahapon, tama ba? Hindi kahapon na isa. Kasi Sabado pala kahapon. Friday, yung kanilang UTC service. Amen. And shout out po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, especially kay Sister Gemma Villarreal Fernandez, Sister Grayly Estrada, Sister Susan Oliva Cantre, Sister Jenica Flores, Sister Abby, hello po Sister Abigail, Buragas na Brother Anton, hello po, thank you for watching. Sister Josefina Oviedo Stabman, hello po Ate Tina, Sister Serrano Bautista Marie, and sa lahat pa po ng mga kasama natin ngayon na nanonood po sa Facebook Live. Praise God. So, mag-comment lang po kayo sa Facebook Live natin kung malinaw po yung internet connection or kung mayroon po kayong gustong sabihin na reflection nyo, pwede nyo pong ma-type dyan sa chat box or sa comment section para mabasa po natin mamaya. Sagutin nyo po yung tanong na what have you learned or ano ang natutunan mo sa kwento, and of course yung napaka-popular question na where is Jesus in the story? Ayan. So, pakilabas na po ang inyong mga Bible at lalo-lalo na po ang inyong mga notes. I would like everyone to take down notes dahil medyo bago po lahat yung matututunan po natin ngayong araw po na to. And it's a meat, okay? Karungi po siya, medyo matigas po na kailangan nating nguyain at pagnilayan para po may apply po natin sa ating buhay. At naniniwala ako na minsan, kapag hindi po natin sinusulat, yung mga natututunan po natin, makakalimutan po natin ito. Agree? Pag hindi natin sinusulat or nati-take down notes, yung ating mga nalalaman or natututunan, nakakalimutan po natin. Amen. Sino po dito yung sinusulat po nila yung mga to-do list nila? Yung mga gagawin po nila for today or ngayong araw. For example, bago ka matulog sa gabi, nag-take down notes ka na ng mga gagawin mo na following day. Tama? Para may plan ka na, like maglinis ng bahay, maglaba, ihatid yung anak sa school, right? Or bumili ng ganitong sabon, bumili ng toothpaste, magbayad ng bill sa utang. You know what? Kapag hindi nyo kasi yung ilalagay sa to-do list nyo, makakalimutan nyo siya. Kaya nga, lagi ko sinasabi kay Sister Luisita, sabi ko, kapag may gusto kang bilhin or i-grocery, ilagay mo lagi sa to-do list mo. Ako kasi, hindi na po ako nagsusulat sa papel using ballpen and paper. Sa notes na po, kasi di ba, high-tech na po tayo. Meron naman na pong notes na po. Dito po ako lagi nagsusulat. So, gabi pa lang po, isusulat ko na po lahat yung mga activity ko the following day, specifically yung mga gagawin ko po sa office, para pagdating ko ng office, mayroon na akong arrangement ng order ng activity na gagawin ko. Uunahin ko yung pinakauna ko dapat gawin, tapos kapag nagawa ko na po yun, i-erasing ko na siya. Tatanggalin ko na siya. Like for example, mayroon akong nilagay sa to-do list ko. Like for example, hindi ko na ilagay na dalhin mo sa church yung ano ba yung Tagalog? Our daily bread ba yun? Yung our daily bread. Kasi, for example, ngayon, bago ako pumunta dito, nilagay ko na sa to-do list ko na magpaturo kay Cristel kung paano mag-log
in sa China Bank. Okay? So weekdays, hindi ako makapag-login via online banking sa China Bank. So, minessage ko si Cristel, sabi ko magpapaturo ako sa this Sunday. Kaya nilagay ko yun sa to-do list ko para I'll make sure na hindi ko ako aalis ng church na hindi ko nagawa yun. Tingnan nyo nakalimutan ko na ilagay before umalis sa bahay na dalhin yung Our Daily Bread mo, yung akin. Kasi hindi ko siya dala. Kaya kanina tumitingin ako sa libro kasi ko lang may dala ng Our Daily Bread dito. Kasi part siya ng message. Pwede kong makahiram ng Our Daily Bread. Ayan. Yung kay Sister Beth. Nakita ko ito kanina dyan eh. Ayan. Tingnan nyo, hindi ko siya nilagay sa to-do list ko na bago ko aalis ng bahay, dalhin yung Our Daily Bread. So nakalimutan ko siya. For example din, kapag Monday, kasi kapag Monday, yung laptop ng office ko po nasa bahay. Kasi inuwi ko na yun ng Friday para makapag-work pa rin ako ng weekend. So, sa Monday, bago ko papasok, ilalagay ko na number 1 doon, dalhin sa office yung laptop. Okay? Kasi kapag hindi ko po yun nilagay sa number 1, makakapunta po ako ng opisina na wala akong bit-bit na laptop. Tingnan niyo, ang bata-bata ko pa po, kabaw na ako. Ang bata-bata ko pa po, nagkakaroon na tayo ng memory gap, memory loss. And it's realistically true and it happens. Kasi nga po, yung memory po natin, hindi po siya kasi perfect ng memory ng Diyos na wala siyang makakalimutan na ginawa natin. Amen? Hindi natin kaya yung memory ni God. Di ba ngayon, meron na 1 terabyte na memory. Yung paglalagyan natin ng mga, ng mga videos, ng mga documents, 1 terabyte doon, malaki na yung 8 gig. Malaki na yung 1 gig, 2 gig. Pero ngayon, terabyte na ang usapan. So, kung gano'n na kayang i-store ng maliit na SD drive or hard disk, yung gano'ng memory, paano pa kaya gaano kalaki ang memory ng Diyos? Di ba? Kaya, I praise God dahil, dahil hindi po tayo nauubusan ng wisdom. At isa po yun sa nais ko pong i-share sa inyo ng wisdom na as much as possible, lahat po ng to-do list ninyo ay ilagay niyo po isulat niyo po or i-note niyo po sa cellphone. Kaya alam niyo po pag nagbabalik-bayan sina Pastor Noel, sina Pinona, sina Mamay ko po, sabi ko sa kanila lagi, bago kayo umuwi ng Philippines, isulat niyo dyan lahat ng pagkain na gusto niyong kainin sa Philippines. Amen, number 1, lechon, gano'n kasi kapag hindi nila rin na isulat, aalis sila ng Philippines, nakalimutan kong kumain ng binatog. Diba? Nakalimutan kong kumain ng suma na triangle. Diba? Kasi nakakalimutan natin sa dinami-dami ng activity, sa dinami-dami ng kaganapan sa mundong ito, ay nakakalimutan natin. Kung kaya, ang point ko po, as you hear the Word of God today, I hope na isulat niyo po ito. Lalo na po kung ito po ay bago sa inyong pandinig. Brother Ryan, pakicheck na itong PowerPoint natin kasi hindi siya lumalabas sa screen. Amen. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Noel personally kasi po sa 2 months na siya po yung nag-speak, nakapag-research po talaga ako about sa Book of Numbers. Kasi ako po personally nahihirapan din po akong aralin or pasahin, i-research itong Book of Numbers. Kasi first time ko din po itong nababasa, napagninilay-nilayan, o natututunan. And I thank God kasi because of that 2 months span na hindi po ako nag-message dito, ay talagang nare-research ko po lahat ng mga nais ni Lord na matutunan ko at gusto niyang ituro din po sa inyo. And kung hindi po ako nag-take down ng notes, specifically sa number 6, hindi ko na po maalala kung ano po yung mga na-research ko about chapter 6 ng Book of Numbers. Kasi matagal ko na rin po itong na-research even before dumating si Pastor Noel na gawa ko na po itong presentation na to. Kaso, habang lumilipas ang araw, nalalaglag yung memory. Di ba? Sino yung mga dito yung pag nag-memory
nag-aaral tayo, di ba? Okay, may quiz tayo. Bukas. So ngayon, i-review mo na lahat ng topics, i-memorize mo na lahat ng topic tonight para bukas may maalala ka. Tama? Tapos pagtapos na yung quiz, pagtapos na yung exam, laglag na lahat ng mga review mo, di ba? But praise God kasi pwede mo siyang balikan dahil doon sa mga notes na sinulat mo. Amen. Yeah. And dumating din po ako sa point na, Lord, kailangan pa namin talagang pag-aralan yan? Lord, kailangan pa ba talagang i-exhort or isa-isahin namin ang mga verses na yan sa Book of Numbers? Pwede bang laktawan na lang namin? Mag-shortcut na lang? Tapos, nabasa ko po yung Our Daily Bread. Sino pa po yung nagbabasa ng Our Daily Bread? Napaka-obvious na babasa ng Our Daily Bread. Si Sister Ben, kasi nagutay-gutay ako yung Our Daily Bread niya. Nakiwahiwalay na po yung pages. I hope hindi ko po masyadong mas masira itong Our Daily Bread ni Sister Ben. Ayan, I think it was just yesterday yung message po na ito. Ayan. Nasa ano po siya? September 1. Anong araw lang ay September 3? Okay, so September 1, anong araw yung Friday? Yung Friday, ito po yung nabasa ko. And I assume nabasa niyo rin po siya kasi nagbabasa din po kayo ng Our Daily Bread. Diba sabi ko kanina, naiisip ko na ayaw ko nang ituro itong numbers na to, mag-stop na tayo. Kasi ang hirap niyang pag-aralan at sometimes hindi natin makita yung importance or kahalagan niya. Hanggang sa nabasa ko po yung September 1, ang title niya, Buong Kwento. Sino pa po yung may Our Daily Bread dito at dala-dala nila at binabasa pa nila? Pakitaas nga po, bibilangin ko po, ay dadalawa na lang pala sa minute po. If I'm not mistaken, had to as much as possible, nabigyan natin and meron pa pong tatlo. Wow, tatlo pa tayo. Ilan po tayo? Apat na lang, praise God. Kaya, sabi po dito, buong kwento, yun yung pangagat niya. Sa tuwing nagbubukas naman ako ng Biblia, lalo na kung saan binanggit ang mga talaan ng mga angkan, gusto ko na itong lagpasan. Ang sinasabi niya po dito yung genealogy or yung chronological na ancestor, descendants ng mga tao sa Bible. Sa Book of Genesis, doon sasabihin kung sino yung mga anak ni Abraham, sino yung mga anak ni Noah, sino yung mga anak ni Adam and Eve, pababa na Jesus. Especially, di ba, sa Christmas din, yung binabasa natin, yung mga ascendants ni Jesus Christ. At makikita natin na manggagaling siya kay David, di ba, manggagaling siya kina Judah, gano'n. Sabi niya, gusto ko na lang itong lagpasan. Hindi ko kasi alam kung ano ang kahalagahan ng mga ito sa kwento ng Biblia. Tulad ng nasa Genesis chapter 11, ang paulit-ulit na pangalan at angkan ni Shem, Shelah, Eber, Nahor, Terah, nabanggit niya sa Eber. You know what? Ang mga Hebrew galing po kay Eber. Kaya nag-start po doon yung term na Hebrew. Nais ko na lang basahin ang mga parteng sa tingin ko ay mahalaga at magbigay sa akin ng buong pagkaunawa sa kwento ng Biblia. Sinabi rin naman sa Biblia na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. Ulitin ko po ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kaya para maintindihan ang buong Biblia, tinutulungan tayo ng banal na Spirito o ng Holy Spirit upang maunawaan ang mga bahagi nito. Amen? Katulad na lamang ng kaugnayan ni Shelah kay Abraham, ang mga ninuno ni David na pinagmulang lahi naman ni Jesus. Nagagalak ang Panginoon
na ipahayag sa atin na ang bawat bahagi sa Biblia ay kwento ng kanyang pagliligtas at mahalaga. Amen? So, ganun mag-usap si Lord. You know what, this week talaga, I really felt na, Lord, nakakapagod na mapag-aralan itong book of numbers. Ako nga mismo, nabuboard na ako. Paano kaya yung mga members ng church, paano kaya nila ito ma-appreciate? And kaya na-realize ko din po na siguro mas marami tayong matututunan, mas mabilis yung pag-aaral natin ng Bible. Kung yun nga po, yung magkakaroon ng midweek service, tapos ako sa Old Testament every Thursday, tapos si Pastor Noel pa rin kada Sunday sa New Testament. Kasi, tignan niyo po pag once a week lang tayo nag-exhort ng Bible verse, mabagal. Mabilis, for example, number 6 ngayon, number 7 bukas, number 8 sa Wednesday. Diba? Kasi sa isang linggo, ilang chapter na yung napag-aralan natin. Pero we're just doing it once a week. So, in this 1 month of September, we only have 4 Sundays. So, mapapag-aralan natin 6, 7, 8, 9, 4 na chapter. Diba sabi ko nga sa inyo, retired na basta baka hindi pa natin tapos yung buong Bible. Amen. Kaya nga po, diba, hinakaluan na natin siya ng New Testament through miracle na si Jesus mismo ang gumawa para ma-connect natin lagi yung Old Testament sa New Testament. Kagaya nung last time, ang naging topic natin, di ba, yung sa Numbers chapter 5, pinalayas yung may mga ketong. Tama, pinalayas sila kasi hindi sila pwede dun sa camp. Tapos, the following Sunday, ang naging last topic natin sa miracle ay yung pinagaling ni Jesus ang isang may ketong. So, ang ganda ng connection ng New Testament sa Old Testament. Amen. At hindi lang po dyan nagtatapos. Kasi po, tumaas po talaga yung balahibo ko nung nabasa ko po yung opening statement ng Our Daily Bread sa month of September. Nabasa niyo na po yung before September 1, di ba mayroon laging unang, may unang talata, may unang explanation para, ibig sabihin, yun ang theme niya throughout the entire month. Like for example, last month of August, ang alam kong naging theme niya ng Our Daily Bread is yung about helping others. About pagtulong sa ating kapwa, pagtulong sa ibang tao. Tapos nabasa ko yung sa September. Na-amaze ako kasi ito po yung sinasabi ni Lord sa atin through Pastor Noel. Basahin ko po Sabi dito, pag-asa higit pa sa kamatayan. Nitong mga nagdaang mga araw, madalas kong marinig ang usapan ng mga leader sa iba't ibang kapulungan ng mga sumasampalataya kay Jesus o ang iglesia. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay, na siyang dapat maging sentro ng kanilang itinuturo dahil tunay na ito ang nakapagbibigay ng pag-asa. Nakita niyo po yung point, sabi dito, pinag-uusapan ng mga leaders ng churches na dapat sa kanilang mga sermon, ang topic nila lagi is about sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yung kanyang pagkamatay, pagkapako sa krus, at muling pagkabuhay, sapagkat ito daw ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tagapakinig. And that is what the Lord is doing in AGC this past 2 months. Nakakalungkot kasing isipin na lumalayo ang mga tao sa aral na ito dahil ang madalas nilang naririnig ay ang karanasan ng mga tao kung papaano sila mamumuhay ng masaya. Diba? Kasi gusto na makinig ng tao, paano ba kami magiging masaya sa mundong ito? So, syempre, ganoon yung mga maging advice. Kaya tuloy yung church, parang nagiging seminar siya. Diba? Parang a prosperity, parang gano'n. Maganda naman iyon. Pero, hindi ito ang nakatutulong ng lubos upang makapamuhay tayo ng may matatag na pananampalataya.
Nakakasunod pa po kayo sa binabasa ko. Amen. O, tignan nyo din parang nabasa nyo na yung our daily bread. Kaya di kayo nagbabasa. Kasi pag gusto nyo, basahin nyo everyday. Ayan. Kaya naman, napagtanto, na-realize, parang gano'n, ng mga namumuno sa iglesia na mababaw at hindi na epektibo ang pagtuturo sa kung paano tayo mamumuhay ng masaya. Grabe no? Lalo na sa mga taong namatayan at lubos na naghirap nitong panahon ng pandemya. Kailangan ng mga tao ang isang mensaheng nagpapahayag ng tungkol sa bigat ng kasalanan at ang kamatayang naghihintay sa lahat ng mga hindi magtitiwala sa Diyos. Gayon din naman, ang mensaheng nakapagbibigay ng tunay na pag-asa na higit para sa kamatayan sa sino mang magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dito, ang tunay na nakapagbibigay ng pag-asa sa mga tao ay ang malaman nila ang gospel. Amen. About the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ang magandang balita ay ang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo. That's the good news. Kaya pag nag-evangelize daw po tayo, when we have our Bible study, specifically sa mga bagong tagapakinig, dapat ang itinuturo natin ay yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Amen. So at least may naisip na kayo na topic kung gusto nyo mag-start ng cell group sa inyong mga friends or kapitbahay or mga family. Sa kagandahang loob ng Diyos, iniaalay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang mamatay sa krus at muling nabuhay para iligtas tayo sa kaparasahan ng ating mga kasalanan. Kung mauunawaan natin ang bigat ng kaparusahan sa kasalanan ng isang pangit na balita, lubos natin makikita ang kamangha-manghang ipinaparating ng magandang balita. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, may pag-asa pa dahil palalayain ng Diyos ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito sa atin sa mundo. At makakasama rin natin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Nakita niyo how the daily bread confirms the message na napaka-importante talaga na pinag-aaralan po natin ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ayan. Sister Ana Lizelle is also watching. Menandro Espanyol. Meron po tayong Korean friend na nanonood. Hindi ko pumabasa yung pangalan niya kasi Korean po yung... Pero ay kasi si Brother CJ. Of course, amen. Ayan. God bless po sa inyo and nawa ay kasama po namin kayo all throughout this service. Amen. So, pakibuksan na po ang inyong Bible at pakilabas na po ang inyong mga notes and let us open Numbers chapter 6. Ano po sa English ang Numbers? Sa mga bilang. Amen. Mga bilang po ang Numbers. Amen. Ayan. So, alam niyo po ang naramdaman ko din kasi di ba 2 months na wala tayong book of Numbers. Parang feeling ko nagbakasyon kayo ng 2 buwan. Tapos kayo back to school. back to school na tayo kasi back to Old Testament series na naman tayo. At praise God kasi nakapag-anwayo po tayo. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. 1, 2, 3, go. Numbers chapter 6 verses 5 to 7. Ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hakayaan niya itong humaba, siya'y nakalaan para kay Yahweh. Sa buong panahon
na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh, ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Kahit ito'y kanyang ama, ina o kapatid, hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya'y isang Nazareo. Let us all pray. Yes, O Heavenly Father, we believe indeed that there's perfect time for you, and we know that it is about time for us to resume our study about the book of Numbers, O Lord. Lord, this may be hard to understand, this may be, a hard meat to swallow, Lord God, but we know that by the power of your Holy Spirit, you will be able to teach this, and you'll be able to enlighten each and every one of us so that maiintindihan at mauunawaan namin ang nais mong malaman at matutunan namin ngayong araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Indeed, it's a beautiful sunshine. Thank you for the beautiful sunshine. Thank you for joy. Alam niyo, gusto ko yung thank you for pain. Alam niyo, hindi po lahat ng tao makakapagsalamat dahil may pain. But you know what? Napaka-importante po ng pain na yan. Kasi sa pamamagitan ng pain na yan, tayo po ay natututo, lalo na po sa pag-iwas. Amen. Kasi kung wala pong pain, like for example, kapag nakahawak ka ng mainit na plancha at walang pain, hindi mo aalisin yung kamay mo. Diba? Pero kung walang pain, hindi mo aalisin yung kamay mo sa plancha hanggang sa masunog na yung kamay mo. Kasi nga, numb ka or wala kang pakiramdam. Pero dahil sa pain, thank you Lord, iniiwas natin yung kamay natin para hindi tayo tuluyang mapasok at masunog yung ating kamay. Amen. Nakita niyo yung kahalagahan ng pain ngayon? Praise God. Para for example, ang pain ay niloko ka. Diba? Tapos dahil nakita mo niloko ka, hindi ka na ulit magpapaloko. Amen. But nakita niyo po yung mga pain na to na nagtuturo sa atin. Kasi we learn through pain. Amen. Napakaganda pag-aralan po ng pain na yan. Pain reliever. Kailangan natin ng pain reliever at si Jesus yun. Yung mag-heal ng ating pain. Amen. Praise God. Okay, so ito po yung ating mga naging topic sa Book of Numbers. Nagkaroon po tayo ng introduction sa Book of Numbers, 2 Sunday po yun. At sa first chapter, Numbers 1, napag-aralan po natin na inilista o nagkaroon ng census sa lahat ng mga Israelites na lumabas sa Egypt. Amen. Sa Numbers 2, after mailista lahat ng bawat tribe, sila po ay in-arrange kung sino ang nasa north, nasa east, west, and south. Amen? And sa Numbers 3 and 8, ayan, naging topic na po natin yung chapter 8, kaya after po ng chapter 7, magna-number 9 na po tayo. Amen? Kasi sa number 8 po, doon po itatalaga o iko-consecrate yung mga Levites. Amen? Kasi diba sa Numbers chapter 3, napag-aralan natin na instead na yung mga panganay na lalaki ang magsuserve kay Lord, instead na yung mga panganay ng bawat tribe, sino po ang magiging magiging lingkod or magsuserve sa tabernacle? Ang mga Levites. At ang mga priests or mga pare ay ang mga manggagaling sa anak ni Aaron. Kaya si Aaron yung high priest at lahat ng mga anak niya ay magiging pare. So hindi lahat ng Levites ay magiging pare. Amen? Although Aaron is a Levite, kasi part siya ng tribe of Levi, pero yung mga magiging direct descendants lang niya ang pwedeng maging priest. And the rest of the Levites will serve po sa tabernacle. Diba? Nalala niyo po yung mga Kohathites, diba yung may mga in-charge po sa gamit sa tabernacle, tapos yung mga tela, tapos yung mga pillars. At yun po yung naging topic natin ng Numbers chapter 4. Amen? Kung ano yung mga specific role ng mga Levites. And last topic natin, Numbers 5,
Ito po yung pinaalis yung mga kitungin sa camp. Kasi nga di ba napag-aralan natin sa Leviticus, bawal yung may mga literal na skin disease, bawal yung mga dinudugo, bawal yung may mga tulo, di ba? Bawal sila sa camp, kaya lalabas po sila. At makikita natin sa mga succeeding story, mai-experience yun ni Miriam. Sino si Miriam? Amen. Hindi si Miriam Defensor, Santiago. Si Miriam po na ate ni Moses. Kasi si Moses, pangatlo siya. Kuya niya si Aaron at ate niya si Miriam. Si Miriam magkakaroon siya ng skin disease dahil questionin nila si God kung bakit si Moses lang lagi ang pinakausap ni Lord. Parang sinasabi nila, kaming mga mas panganay sa kanya, bakit hindi nangungusap sa atin ang Diyos. Kung kaya nagkaroon siya ng skin disease at pinalabas siya ng kampo. Maganda rin yung story na yun na gawa ko na rin po siya ng slides. And for this Sunday, we will talk about the Nazarite vow. Amen. Bear with me kasi I believe, again, medyo makapahaba po itong mensahe. Ayan. Pakisulat po lahat ng mga natutunan niyo sa kwento. At of course, kung nasaan po si Jesus sa story. Amen. Sa mga watchers and viewers po natin sa Facebook Live, kung may mga wisdom or natutunan po kayo, isulat nyo na po kaagad sa comment box para mabasa ko po at para ma-feel po namin ang inyong presence kahit na virtually you are with us. Amen. Ulitin ko lang po ang ating scripture reading. Ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon na kanyang panata. Hayaan niya itong humaba. Siya'y nakalaan para kay Yahweh. Question. May kilala po ba kayo sa Bible na hindi po siya nagpaputol ng buhok? Amen. Si Samson. Kasi si Samson, isa po siyang Nazarite. Okay? And I praise the Lord kasi for the first time in the history of AGC, ay mapapag-aralan po natin kung ano po itong Nazarite na ito. Amen? Sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh, ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Hindi rin siya pwedeng mag-touch ng dead body. Kahit daw yung patay ay nanay niya, tatay niya, o kapatid niya. Hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpapanumi ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya ay isang Nazareno. Amen. Ayan. Huwag po tayong malilito kung yung Nazarite, ang spell niya ay Nazirite. Pwede po natin niyang gamitin pareho. Di ba napansin niyo yung kanina Nazarite ang ginamit ko? May mga ibang verses o yung version ng Bible, it's Nazi. Sabihin na natin Nazarite. Pakilakasan po, Nazarite. Okay, sabihin naman natin this time, Nazirite. Okay, pareho lang po yun. So, huwag po kayong malilito kung sa ibang version Nazi ang spell, sa ibang Nazarite. Ang iba po kasi Nazirite ang ginagamit na term. Why? Because the word Nazarite comes from the word Nazir. Okay? Nazir. It comes from the Hebrew word Nazir. Ayan na, Nazir. Na ang ibig sabihin nun ay separate, nahiwalay. Okay, nahiwalay or consecrated in special service to God. Ang ibig sabihin ng consecrated ay itinilaga. So, huwag nyo kalilimutan yung word na separate and consecrated dahil may quiz mamaya. Charot. Ayan, dahil doon, or yun ang ibig sabihin ng Nazarite. Okay? Di ba? Kaya nga, para hindi ko ito nakakalimutan, ang iniisip ko sa Nazir ay Nazipare. Ayan, Nazipare. Kasi, isi-separate sila. Okay, isi-separate sila sa ibang mga tao. So,
aside from separation, i-consecrate sila, itatalaga sila in special service for God. And you know what? Dito po nag-start yung mga monks, yung mga monkhe, yung mga madre, yung mga pare. Amen? Napansin niyo po, kapag gusto mo mag-madre, kung gusto mo magpare, kailangan iihiwalay ka sa pamilya mo, ilalagay ka dun sa church nila. Amen? Totally separated ka. Question, sino dito yung mga gustong mag-madre noon? Si Mamay ko gusto niya mag-madre. Sino po dito yung mga gustong magpare noon? Ako po gusto kong magpare noon, promise. Nung elementary po ako gusto kong magpare kasi lagi po kasama ni Mamay ko sa church. And ang kinakatakutan ko lang po sa pagiging pare is yung maihiwalay ako sa pamilya ko. Gusto ko magpare pero natatakot ako na hindi ko may enjoy yung buhay ko dahil sa pagiging pare ay magpupuntay na ako kay God at ilalagay ako sa malayong simbahan na hindi ko na basta-basta mauuwian yung pamilya ko. Amen? Kasi ang mga pare po, even yung mga madre, ina-assign po sila sa lugar na hindi po sila taga doon. Amen? May classmate po akong pare nung law school, na-assign po siya ngayon sa Cebu. Minsan sa La Union, pero hindi siya taga doon, sobrang layo at mahirap po talagang ma-separate sa aking mga mahal sa buhay. Amen? Naalala niyo rin po ba si John the Baptist? Diba? After niya din ipinanganak, sineparate din siya, namuhay siya sa ilang. Ano yung ilang? Wilderness. At mag-isa siya doon. Amen? Yung kinakain niya nga, diba? Yung mga animals doon, yung mga insect doon. Ganun. Kaya, so again, ang word na Nazarite ay galing sa word na Nazir. Hebrew word po yung Nazir, na ang ibig sabihin ay separate, hiwalay, or consecrate, italaga. So, Nazir, na separate. So, yung mga Nazirite, hindi naman sila nasiraan, pero na-separate po sila. Yung mga Nazir, na-separate po sila. Ayan. Bakit kasi kailangan nilang i-separate? Okay, let's go back sa origin po ng mga Nazirite. Ayan. God set apart the Levites to serve Him. Nakita natin sa previous chapter na originally, ang mga may karapatan lang o may obligasyon lang na mag-serve sa tabernacle ay ang mga Levites. Amen? Subalit, kung gusto mong mag-serve kay God, even through tabernacle or yung mga special service kay God, pero hindi ka Levites, ikaw ay magiging Nazirite or Nazarite. Nakikita niyo po yung point ngayon, kasi di ba, pag Levite ka, pinanganak ka sa tribe ni Levite, automatic, mag-serve ka sa tabernacle. It's your obligation, it's your duty. Parang minana mo na siya kasi ngayon ang laki mo. Pero, kung gusto mong mag-serve kay Lord, ayan, kaya sabi dito, while the rest of Israel, ang pag-serve kay Lord is voluntary. It's voluntary. Kung gusto mong italaga ka or isiparate ka, maging Nazirite or Nazarite, then mag-undergo ka nitong special, may tatlong bagay na gagawin mo. Number 1, ano yun? Bawal kang magpaputol ng buhok. Kapahaba ka ng buhok. Kaya hindi mo yung mga religion pa rin, hindi sila nagpapagupit. And again, napaka-importante yung rightly division of the Bible, of the Word of God. Because kung sinasabi dito na bawal magpagupit, totoo yun kung nabubuhay ka sa panahong ito. Noon, panahon nila pala. Amen, na sinabi talaga ng Diyos. Pero hindi po dito nagtatapos ng Bible, kaya may New Testament. Amen? Na hindi na gano'n ang literal na ibig sabihin nitong pagtatalaga or pagseseparate ng iyong sarili para kay Lord. This is voluntary. At dapat, kung ikaw ay magiging Nazirite or Nazarite, all the days of your separation, you must be holy to the Lord. Sabihin nyo nga, holy. Holy. All the days of your separation as a Nazarite or Nazirite, you must be holy to the Lord. Question, sino na po ang nakapagbasa ng Numbers chapter 6? Pakitas nga po yung kamay. Wala po. Kasi hindi niyo po alam na yung topic natin. Kasi hindi ko na-announce last Sunday. Okay lang po, basta-basahin niyo po yung chapter 7
mamaya. At basahin nyo rin po yung number 6 ulit pag uwi nyo. So malinaw na kapag Levites, automatic mag-serve kay Lord. Pero kapag Nazirite ka, voluntary. May mga exception lang, hindi voluntary dahil inutos ng Diyos na maging Nazirite sila. Kagaya ni Samson, ni Samuel, si Samuel, Samson, si Samuel, or even si John the Baptist. Okay, so ito yung mga literal na gagawin mo ayon sa Numbers chapter 6 kung ikaw ay magiging Nazirite or Nazarite or itatalaga mo ang sarili mo or si-separate mo yung sarili mo for Lord, kay Lord. Ano yung number 1? Abstain from wine or from drinking wine. Ano ibig sabihin ng abstain? Huwag gawin, iwasan. Okay, abstain, huwag mong gagawin. Kaya huwag kang iinom ng alak or iwasan mong iinom ng alak. Number 2, abstain from cutting hair. Amen. And number 3, abstain from touching dead body. Ito po yung specific sa Bible, Numbers chapter 6, ang gagawin ng mga Nazirite. Question. Tanong. Si Jesus ba ay naging Nazirite or naging Nazarite? Yes or no? Ginawa niya po ba itong tradition na ito? No. Tama po. Ang sagot po ay hindi. Dahil hindi po siya umiwas sa pag-inom ng wine. Naalala niyo po yung unang miracle niya? He turned water into wine. Siya po ay gumawa ng isang miracle kung saan ang tubig ay ginawa na pong alak o inumin pong wine na gawa sa ubas. At wala rin po nabanggit sa Biblia na never po siya nagpagupit. Amen? Na hindi siya nagpapagupit o gano'n. And finally, humawak po kasi siya ng mga dead bodies. Amen? Humawak po siya ng mga patay. At hindi lang po doon, binuhay niya po yung ibang mga patay. Amen. Praise God. I know that normally every first Sunday, ang topic natin ay miracle. Amen? Pero kasi di ba nag-miracle na po si Pastor Noel nung last Sunday. And yung miracle po natin this month, we will discuss that sa anniversary po ng church. Amen? Sa last Sunday po tayo mag-miracle this month. So, be with us sa September 24, ayan, announcement na kagad, para sa ating church anniversary. Okay, ano ulit yung abstain or yung hindi pwedeng gawin ng isang Nazarite? Number 1, bawal siya uminom ng wine or alak. Number 2, bawal magpagupit. Number 3, bawal humawak ng patay. Wow, susulat kayo. Tignan na natin after 2 months. Tanongin ko kayo, maalala nyo pa yung mga ginagawa literally ng mga Nazirite. Amen. Okay. Isa-isayin po natin yung tatlong yun. Number 1, abstaining from drinking wine or alak. Sa mga tatay po natin dito, marami po tayong tatay. 1, 2, 3, 4. Kaya po ba natin hindi uminom ng alak? Hindi. Ang lakas nun parang asawa pa yung nagsabi. Hindi niya daw kaya mag-abstain or umiwas sa pag-inom ng alak. Ako personally, hindi po ako uminom ng alak. Alam ko po yung lasa niya, tinigman ko lang po, hindi ko po kaya, hindi ko po naiintindihan kung bakit may mga tao nag-enjoy sa lasa ng beer or lasa ng alak. Okay lang siguro pag soft drinks kasi matamis. Pero kasi pag alak, ewan ko sa inyo, may mga alam po natatawa ako kasi this week lang po ang mga lumabas sa Facebook page ko yung for example binigidyo nila yung isang kalapati na pinapainom nila ng Ginebra na beer, bilog. Napanood nyo yun? Yung kalapati na yung baso nilagyan nila ng Ginebra tapos inubos na yung laman. After nun, yung kalapati hindi na siya makalakad ng diretso. Natutong ba na siya? Tawa na ako dun sa video na yun kasi ibig sabihin, gano'n talaga ang epekto ng alak, hindi lang sa tao. Kasi kahit sa hayop mo yung ipainom, talagang malalasing yung kalapati. Amen? Tapos after nun, ang next ko namang nakita, pusa. Pinainom nila ng Red Horse.
ayun, yung pitchin, binuhos na naman nila sa Red Horse, tapos uminom yung pusa, nagustuhan ng pusa yung lasa ng Red Horse. Ayan. Tapos, mayaman, yung pusa, nalaglag siya sa mesa. Hindi na po siya makatayo ng diretso. Sabi ko, wow, so yun pala talaga ang epekto ng alak sa katawan ng tao. At hindi ko makakalimutan si Sister Antoinette. Hello po, shout out po kay Sister Antoinette. Sister Antoinette is my sister-in-law. Asawa po siya ng kuya ko, si Kuya Voltaire. At Antoinette, hindi ko makakalimutan nung may event sa bahay natin, tapos uminom ka ng alak. Tapos nagulat talaga ako sa kanya kasi ang ganda niya po. Tapos kung ano pinagsasabi niya, tapos makiusayaw. Parang ako mismo na-shock po ako na kaya na magiging gano'n yung tao because of the influence of the alcohol. Amen? Tingnan niyo po ito po yung mga Bible verses natin na sinasabi ni God na bawal na po sila uminom ng wine. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino man, babae o lalaki, ay gagawa ng panata, yung pagiging Nazarite, at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, huwag siyang iinom ng alak. Pakisabi mo nga sa katabi, huwag kang uminom ng alak. Ano sabi niya kunti na lang, ipabawasan ko na. Si Brother Ray. Si Brother Ray kasi nalala ko siya before pa talagang every night. Hindi niya kayang matulog ng walang alak. Pero praise God, kasi nung naging Christian na siya, binago na siya ng Panginoon, nakakatulog na siya kahit walang alak. Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi dito, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Amen. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas or pasas. So, totally prohibited sila. Bawal silang uminom din ng wine. Okay? Or ng katas ng ubas. Or ng ubas mismo. Kahit ito pa ay gawing pasas. Di ba yung pasas, dried yun? Ubas yun. Totally bawal po sila uminom nun. Dahil yun po ay literally din po nakakalasing. Kaya drinking alcohol is prohibited and any variation of grapes or ubas ay bakit sila natawa sa likod? Nagtatanong po si Sister Nanda, Santi. Ano po ang sagot? Bukla daw. Okay. Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas kahit balat o buto ng ubas. Even yung slightest touch or even yung konting tikim sa ubas na yan, sa wine na yan, sa alcohol na yan ay bawal. Amen. Kasi mamaya makikita nyo yung consequence, back to zero siya. Magpapakalbo na naman siya. Kasi hindi mako-consider na part ng consecration niya yung time na uminom siya ng alcohol or nagpagupit siya or kumawag po siya ng patay. Ayan. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Of course, yung wine, pwede pa naman yun kasi may scientific explanation naman po na maganda sa katawan ng ubas dahil naturally fruit pa din ito. Basta wag sosobrahan kasi nakakalasing. Maging ang alcohol. Amen. Praise God. Ano po ba kasi ang epekto ng pagkalasing? Amen. Bakit kaya number 1 sa Nazarite or Nazarite, bawal silang uminom ng alak? Okay. Magsabi nga po kayo ang nagiging epekto ng kalasingan o ng pag-inom ng alak sa katawan ng tao. Ano? Nagsusuka. Ano pa po? Nakapal ang mukha. Ano po? Makapal ang mukha. Makapal ang mukha. Iba pa ka naging English. Kapag ka nalalasing naging English, di ba? Ano pa po ang nakikita nyo literal or physical na difference ng isang taong nalalasing? Magkakalitin. Amen. Ano pa po? Makulit.
Ayan, paulit-ulit para sa Kuya Good Boy. Pag lasing siya, sinabi na niya, ulitin na naman niya. Paulit-ulit yung sinasabi niya sa amin nakakabingi. Ano pa po yung epekto ng mga pagkakalasing? Hindi na kumakain. Hindi na kumakain. Ano pa po? Dahil hindi na kumakain, tulog ng tulog. Or antukin. Bukas na lang. Ano po? Bukas na lang. Bukas na lang. Ano pa? Yung epekto ng pagkalasing. Sakit ang ulo. Masakit ang ulo. Ano pa? Namumula yung mata pa nga, di ba? Kasi pag kumain, nausupa, sayang. Oo. Tama naman, di ba? Masayang yung pulutan. Kasi di ba sinuka din niya. O di tuloy na digest sa katawan niya yung pulutan. Kaya ano pa po yung epekto ng paglalasing? Hangover. Amen. Ano pa po? No self-control. Ano po? Ano po? Sensitive. Ay, masensitive. Ganon. Amen. Akin man na yan, rugi po eh. Bakit naka-okay ito? Okay. Rugi talaga. Okay. Ang point po kasi nito, in the spiritual sense, kapag ang isang tao ay nalasing, it is as if ibang spirito po ang nasa katawan niya. Hindi niya nakokontrol yung kanyang sarili. Amen. That's why napaka-importante po ng banal na spirito ng Holy Spirit na nasa tao dahil ang Holy Spirit ang magsasabi ng gagawin niya. Kagaya ng ginagawa ng alak ng influence sa katawan. Dahil pag na-influencean tayo ng alak, nababago din po yung ating action. Amen? Question, ano po ulit yung tatlong composition ng katawan ng tao according sa Bible? Ang katawan po natin ay binubuo ng body, soul, and spirit. Okay. Ang body po natin, itong flesh, itong physical na nakikita po natin. Amen? Ang soul po natin, yung nasa loob po natin, yan po yung either pupunta po siya sa langit o sa impyerno. At ang soul po natin ang nagde-decide kung ang susundin niya po ay yung sinasabi ng katawan, ng body, or ng spirit ng Diyos. Amen? Dahil ang third composition natin, especially yung mga spirito na ng Diyos sa katawan nila, ay ang tinatawag natin Spirit of God or Banal na Spirito. Kasi po kung wala po ang Spirito ng Diyos sa taong iyon, ano kaya yung Spirit na nasa Kanya? Amen? Kaya nga diba sabi, may katawan tayo, may soul tayo, at may Spirit po tayo. Okay, ulitin ko po, ang body, ang literal natin katawan na tumatanda, pumupulubos, at mamamatay, at babalik sa lupa. Ang soul natin, kapag hindi tinanggap si Jesus, maaaring ito ay pumunta sa impyerno, o ito ay pumunta sa langit. Ang soul ngayon, na hindi natin nahawakan sa ngayon, ang siyang magde-decide kung ang susundin niya ay ang tawag ng laman, o ang sinasabi ng flesh, o ang sinasabi ng spirit ng Diyos. Amen? Kaya ang spirit ng kalaban, or ang spirit ng demonyo, kasi ang third na nga is spirit. And yung Spirit of God na nasa atin, automatic pag tayo ay namatay, ang spirit na yan, na galing sa Diyos, ay babalik din sa Diyos. Dahil doon siya galing. Kaya ang Holy Spirit na pumunta sa atin, nung tinanggap natin si Yesu Cristo, kapag namatay po tayo, kasama po ng Spirit ng God, ang ating kaluluwa na babalik sa langit. Amen? Pero of course, kung yung katawan mo ay wala pong Spirito ng Diyos, wala po tayong access sa langit. At ang ating kaluluwa ay mapupunta po sa impyerno. Amen? At yun po ang spiritual meaning kung bakit ang mga nagsiseparate o itinatalaga sa Diyos ay bawal uminom ng alak. Dahil ito po ang nagiging epekto ng alak sa ating katawan. Wala tayo sa ating katinuan. Amen? Kung wala ang Spirito ng Diyos sa atin, hindi tayo nag-guide, minsan mali-mali yung ating naging desisyon, kaya nawawala tayo sa ating katinuan. Amen? Another effect of alcohol, hindi alam ang ginagawa. Amen? Kaya nga may dalawang ito na torneo. Kaya dito sa akin ng dalawa. Correct. At hindi na alam ng lasing kung ano yung nangyayari sa kanya. Maganda yung hawak ng isa eh. Ano po pala yung hawak niya? Parang
nililihas mo. Ikaw pinag-over na yata yung lasing. Kaya mo bukas makakailan kami. Sabi nung isa naman, hayaan mo siya. Nakabinigyan natin ng backstory yung picture. Praise God. Para napura. Ano pa? Para napura. Correct. Ayan, nakita niyo pa po yung epekto ng paglalasing. Minsan para tayo nagiging baliw. Sino ang baliw? Amen? Ano pa po? Hindi makontrol ang sarili pag nalalasing ang tao. Kapag nalalasing ang tao, siya po ay laging nakapagod or pagod at nagiging antuking. Another effect of pagiging lasing or drunkenness ay nagiging, may sabi natin magagalitin. Alam niyo po yung papapunod na lasing siya, totoo po, nakakatakot po sila. Amen, nagiging magagalitin po talaga sila at mainitin ang ulo. Amen. Kaya, sometimes sila rin po ay nagiging mabilis magalit or mairita. In other words, itong mga effect na to ng alcohol sa katawan ng tao, ang ayaw din po ng Diyos na maging effect sa katawan natin bilang mga Kristiyano at pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen? Dapat hindi tayo mabilis magalit or mairita. Next, ang mga lasing ay nakakatakot at sabi nga po ng iba, para daw silang sinaniban ng kalaban ng demonyo ng evil spirit. Amen. Amen? That's why spiritually, abstaining from wine or yung pag-iwas sa alcohol or paglalasing, ibig sabihin, we should abstain from the lust of the flesh or yung kagustuhan ng laman or from worldly things. Kaya nga po, iba, ang ibig sabihin ng Nazirite ay to separate themselves. Isihiwalay mo yung sarili mo sa tawag ng laman or sa lust of the flesh or sa mga makamundong gawain. Amen. Let's read Galatians chapter 5 verses 16 to 23. This is very aligned sa ating topic ng ating anniversary last year. Ito po siya, Galatians chapter 5. Kasi last year, nasa Galatians po tayo at ang focus po natin yung sa fruit of the Spirit. Nalala nyo yung love, joy, peace. Kasi yun po ang tuloy na magpapalaya sa atin. Yung Galatians chapter, yung sinasabi sa Galatians chapter 5. Pero bago po sabihin doon, ang fruit ng banal na Espiritu o ang epekto ng banal na Espiritu sa katawan ng tao, sasabihin po muna doon kung ano ang nais ng laman. Ano ang nais ng flesh. Ano ang nais ng ating body. Amen. Basta sabay-sabay po natin basahin. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Let's stop from there. We have body, soul, and spirit. Ang soul natin ay minsan nalilito siya. Bakit? Dahil opposite daw or magkaiba ang nais ng body sa nais ng spirit. Taliwas or magkaiba ang gusto ng laman sa gusto ng banal na Espiritu na nasa atin. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Lalaban daw lagi ang body or ang flesh with the Spirit that is in us. Amen. Again, sabay-sabay po natin basahin verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawain or gawa ng laman. Ito daw po yung gusto ng katawan. Again, this is Galatians chapter 5 verses 19 onwards. Ang gusto ng laman ay ano po? Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos,
pagkakagalit, kasakriman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayo pinapalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil obviously, wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya sinasabi niya na hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa mga taong ganito na pinananahan ng flesh or yung flesh nila ang nasusunod dahil wala nga po yung Espiritu ng Diyos na bumabago sa kanila. And last verse, subalit, ang bunga ng Espiritu, this is the fruit of the Holy Spirit na ibibigay sa atin ni Jesus. Ang fruit of the Spirit ay, sabay-sabay po natin basahin, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen? Sabihin ko po yung sa English nito, the fruit of the Spirit are or is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Walang batas laban sa mga ito. Amen? Nakita niyo po yung gusto ng katawan na pumatay, na gusto ng... Kaya alam niyo po kapag ang reaction ninyo, for example, sa problem is magpag-away kayo, or mag-cause ng division, or magkabaha-bahagi, mawala yung unity. Sa tingin niyo, ano po yung nananaig sa inyong decision? Is it the body or the spirit? It is the flesh, right? The body. Kaya sinasabi po dito kung ano ang gusto ng laman, pagkakagalit, kasakiman, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkapuot. So, hindi na po tayo, nabigyan na po tayo ng warning ni Lord kasi when we make our decision or kung nagkakaroon tayo ng emosyon at yun ang nananaig, meron na tayong hint, amen, meron na tayong idea kung ano yung mas nananaig. Is it the body or the spirit? Amen? But, if we feel love, we have patience, we are gentle, we have self-control, tayo ay may peace, we have a goodness, we have kindness, tayo po ay sumusunod sa nais ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos po ang nasusunod sa atin. At sabi po dito, walang batas laban sa mga ito, sa mga fruit of the Spirit. Amen? Ano pong ibig sabihin ng walang batas laban sa mga ito? Amen. Question. Mayroon na bang ipinakulong dahil siya ay mabait? Meron na bang ipinakulong dahil siya ay mabuti? Meron na bang ipinakulong dahil siya ay matyaga or patient? Meron na bang ipinakulong dahil siya ay laging at peace? Meron na po ba mga batas na ipinagbabawal maging peaceful ang buhay mo? Or may batas na ipinagbabawal na kailangan you're always good or always patient? Meron po wala? Wala. Kaya sinasabi po dito, walang batas ang magiging mai-implement laban sa fruit of the Spirit. Nakikita nyo? Kaya never ever na sasabihin na, okay, lahat ng mga peaceful dito, ipakulong natin. Imagine niyo, lahat ng mga patient dito, hindi yung patient na pasyente yung mga mapapasensya, ipakulong natin. Meron po bang ganon? Lahat ng mga maibigin dito ay ipakulong natin, ipapatay natin, pupunta ng ulo. Pwede po ba yun? Di ba hindi? That's the fruit of the Spirit na nais ni God na gawin natin. Why? Because if we're doing the fruit of the Spirit, never ever po tayong nagbabiolate ng kahit anong law or kahit anong batas. Malinaw po yun? Tignan naman natin yung fruit of the flesh, yung effect ng laman. Mayroon po bang batas na magpapakulong sa taong pumatay? Amen. Mayroon po bang batas na
pwede nating ipataw sa mga taong laging nakikipag-away, laging magagalitin, laging sakim, or nagkukos ng division, or nagsabi ng bad other people about other people. Right? Kaya dito natin makikita na when it comes sa fruit ng flesh, tayo ay nakapag-violate ng mga batas o ng mga law. Pero kung ang bunga ng Espiritu ang gagawin natin, wala po tayong nilalabang na batas. Amen. Napakaganda po na ang laging action natin, ang decision natin ay pinamumunuan ng love, ng joy, ng peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control dahil walang batas laban sa mga ito. We're free. Kaya kasabi dito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Amen. Palapakan po natin. So again, abstaining wine meaning kailangan iwasan din natin ang gusto ng flesh or gusto ng katawan or ng mga bagay na makamundo. Yun po ang literal na ibig sabihin ng bawal uminom ng alak. Amen. Number 2, bawal magpagupit ng buhok. Sino po dito yung hindi pa nagpapagupit ng buhok? Mga dalawang buwan na po, or since birth. Tingnan niyo po dito sa Bible, literal. Sabi po dito, ang isang may panata ay huwag magpaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata. Hayaan niya itong humaba. Ayan. Siya ay nakalaan para kay Yahweh. So, isa sa mga literal na gagawin ng isang Nazarite or Nazirite ay huwag magpapagupit. Bawal magpakatlig. Amen! Ano po ba ang ibig sabihin nito? Here speaks of submission or pag-submit. Ano po yung nakikita sa picture dito? Nakikita ba sa live? Ito po. Kinakasal. Kinakasal, at di ba sa kasalan meron yung paglalagay ng veil or ng belo. Tapos tama po ito kasi yung belo po ay naka-cover yung ulo ng babae, tapos yung belo na yon ay nakadikit sa shoulder ng lalaki. Amen. Ano po ang significance or ibig sabihin ng literal na paggawa ng veil action na ito sa mga kinakasal? Ano pong ibig sabihin nito? Kasi yung responsible ay babae, submit niya yung niya. Amen. That's the meaning of this actual or ritual. Kaya po naka-belo po si babae dahil dapat under po siya ni lalaki or nagsasubmit or sinusuko niya po ang kanyang buhay sa asawa niya. Kaya ang nakalabas ay yung head po nung tatay o nung lalaki at under po niya yung babae. Ganon din po ang significance or spiritual meaning ng buhok. Na sa inyong pagpapahaba ng buhok, you are literally showing to the world as a Nazarite that you are literally or physically submitting yourself under the leadership of God. Amen. Sinusuko mo o sinasabit mo ang buhay mo sa Diyos. Yun yung literal na meaning ng pagpapahaba ng buhok. Amen. But right now, ginagawa pa ba natin yung pagpapahaba ng buhok to show na literally sinasubmit natin yung ating buhay sa ating Diyos? Wala na pong sinabi. May sinabi pa si Jesus na kailangan magpahaba tayo ng buhok. Wala naman na po, right? That's why hindi po napuputol dito yung kwento gaya ko nasabi ko kanina, napaka-importante yung rightly division of the Word of God. Kasi baka nabasa mo lang ito, uy, sabi doon sa Bible, sa Book of Numbers, number 6, dapat hindi na tayo magpapagupit. So, ito na yung kanilang biblical basis. Nakita niyo po, yun, basta nabanggit yan sa number 6 eh. Hindi na tayo magpapagupit. Nakita niyo po yung mga maling interpretation ng Bible. Kasi kinuha lang nila yung isang verse,
hindi nila kinonsider yung buong Biblia from cover to cover. Again, sabi ko po sa inyo, hindi po dapat literal ang application natin dito sa ginagawa ng mga Nazirite or Nazarite. Because abstaining from cutting hair means submission or to submit your life to God. Amen? Amen? Ang ibig sabihin daw ng hindi pagpapagupit ay spiritually, isinusuko mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Yan ang ibig sabihin ng bawal magpagupit or bawal mong ihiwalay ang sarili mo sa Diyos. Kailangan sinusuko mo ito lagi sa Diyos. Ano ulit yung ibig sabihin ng bawal uminom ng alak o ng wine? Tayo dapat ay mamuhay sa spirit, hindi sa lust of the flesh or sa mga worldly things. Amen? Kaya sabi po sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ayan. I guess kagabi, nakita ko na naman tong verse na to lumabas sa akin sa Facebook. Yung unang verse na naka-quote, ang nakalagay, resist the devil and he will flee from you. So, ang picture doon, masaya yung lalaki. Pero yung pangalawang picture, may nakalagay ng submit yourselves then to God. Then the devil, resist the devil and he will flee from you. In other words, hindi enough na dapat umiwas ka o iwasan mo ang kalaban. Kailangan, bago mo yung gawin, mag-submit ka muna sa Diyos. Nakuha niyo yung punto. Ang verse po na to, hindi niya po sinumulan sa resist the devil. Resist the devil, iwasan mo raw ang diablo o ang gawa ng kalaban dahil lalayo yan sa'yo. Amen? At ano yung gusto ng kalaban? Yung mga nabanggit kanina, yung pagkaka-iwanwalay, pagselos, paglalasing, gusto ng laman, kalaswaan, yun ang gusto ng kalaban. Yung gusto ng flesh din po. For you to resist the devil, para na daligaw natin maiwasan ang gawa ng kalaban, isuko muna natin, isubmit muna natin ang ating buhay sa Diyos. And susunod na po yung pag-iwas natin sa diablo dahil iiwas na po ito sa atin. Ganun po kahalaga ang word na submission. Amen. And 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Hindi niyo ba alam na inyong katawan ay ang templo ng banal na Espiritu na nasa inyo, whom you have received from God, na inyong tinanggap sa Diyos? You are not your own. Binili ka for a price. You were bought for a price or at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen. Praise God. Hallelujah. Naniniwala po tayo daw na ang katawan natin ay templo ng Diyos dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoon. Amen? So, ganun po ang ibig sabihin ng paggupit. Huwag magpagupit dahil ang ibig sabihin nun ay pagsuko ng inyong buhay sa Diyos. And lastly, praise God, last na po ito, promise, abstain from touching the dead body or pag-iwas sa paghawak ng patay na katawan. And dead body speaks of sin. Okay? Patungkol po sa kasalanan, ang ibig sabihin po ng paghawak sa mga patay. Amen? Kaya nga po diba, tayo ay spiritually dead, namatay tayo dahil sa kasalanan ni Adam and Eve. Amen? Diba dati we have the Spirit of God, we were in the presence of God, but because of sin, we die spiritually. Tayo ay naging dead body. So dead body speaks of sin. So abstaining from touching body means abstaining from sinning. Okay? Umiwas sa paghawak sa patay, ang ibig sabihin na nito in the spiritual sense ngayon ay umiwas sa pagkakasala. Amen? Hindi na po literal na dapat iiwas ka sa paghawak ng mga patay na tao. Amen? In other words, hindi dahil humawak ka ng patay at nagkasala ka na literally. Hindi na po ganun ang ibig sabihin nito. We have to think or to study this scripture in the most deeper level or sa kanilang spiritual sense. At ang paghawak sa body ay
Hindi po yun yung literal na kasalanan, kundi po ang pagkakasala. Amen. Verse 6, sa buong panahon na inilaan niya ang kanyang sarili kay Yahweh, ay hindi siya dapat lumapit sa patay. Ito po yung scripture verse, Bible base. Kahit ito ay kanyang ama, ina o kapatid, hindi siya dapat gumawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa kautusan, sapagkat ipinapakita ng kanyang buhok na siya isang Nazareo. Pananatilihin niyang malinis ang kanyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata. Kung biglang namatay sa kanyang tabi at mahawakan niya ito, pagkalipas ng 7 araw ay aahitin niya ang kanyang buhok. So, ibig sinasabi ko sa inyo na pag nakapag-touch po sila ng dead body, yung mga Nazarite, isi-shave po nila yung buhok nila. Magpapakalbo po sila. At sa 8th araw, magbibigay siya sa pari ng 2 inakay na kalapati or bato-bato sa pintuan ng togang tipanan. Ang isa nito ay handog ukol sa kasalanan, that's sin offering, at ang isa ay handog na susunugin or burnt offering. Bilang katubusan sa naging kasalanan niya sa pagkakahawak ng bangkay. So grabe nun, napaka-detalyado ng process kapag sila ay nakahawak ng dead body. Sa araw rin iyon, nung siya ay kakalbuhin po dahil nakahawak nga siya ng dead body, muli niyang ilalaan sa Diyos ang kanyang buhok. So kalbo na siya, tapos magpapahaba siya ulit. Ito ang pasimula na siya'y muling inilaan kay Yahweh bilang Nazareo. Ang mga araw na nagdaan sa panahon ng panatang iyon ay hindi ibibilang sapagkat nadungisan siya ng makahawak sa patay at mag-alay siya ng isang kordero na isang taong gulang bilang handog na pambayad sa kasalanan. So in other words, parang hindi na credit, hindi ba i-consider yung time na nagpahaba siya before siya humawak sa patay. Amen? Yung pagiging Nazarite niya, magsisimula na naman sa time na siya ay kalbo hanggang sa magpapahaba ulit. Nakikita niyo po yung effect kapag makahawak lang siya ng dead body. At ngayon, hindi na po yung literal na dead body ang ginasabi dito, kundi yung sin or pagkukumit po ng kasalanan. Ganun po kahirap maging Nazarite kasi once na may violation ka doon sa dapat mong gawin, magbaback to zero ka na naman. Amen. But praise God kasi sa ating mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus, amen, ang ating salvation ay hindi kayang nakawin ng kalaban. Amen. Amen. And therefore, abstaining from touching dead body means abstaining from sinning. Hindi na po ibig sabihin ngayon na bawal tayo humawak ng patay. Hindi na po yun yung point natin. Amen? Kundi bawal po tayong kasala. Dahil ang Espiritu ng Diyos na ang nasa atin. Amen? Number 2, hindi na rin po sinasabi sa atin na magpapahaba tayo ng buhok. Ang sinasabi po sa atin ngayon, mag-submit or isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? At hindi na rin po sinasabi na bawal uminom ng wine. Amen? Ang sinasabi po sa atin ay mamuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Espiritu at hindi sa kagustuhan ng flesh or ng laman. Ngayon nakikita niyo yung ibig sabihin ng cutting hair, drinking wine, and touching dead body. Amen? For the wages of sin is death. So don't play with sin. And don't let sin win. Therefore, sin no more. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, sin no more. Sin no more. Hallelujah. Neither do I condemn you. Go from now on, sin no more. Ayan. So, saan na po tayo? Ito na po yung last part ng message, restriction. Ano po yung number 1? Bawal ng alak or ng wine, abstaining from wine. Ang ibig sabihin ay bawal o lumiwas na tayo sa kagustuhan ng flesh, which is normally ito rin po ang kagustuhan ng kalaban or ng spirit ng kalaban. The lust of the flesh or the worldly things. Pangalawa, na restriction sa mga Nazarite, bawal magpagupit o magpaputol ng buhok. Nang ibig sabihin nito ngayon ay isuko natin ang ating buhay sa Diyos. At pangatlo na
literal na bawal sa mga Nazarite, bawal humawak ng bangkay or ng patay. Na ngayon, ang spiritual meaning na nito ay do not sin or umiwas sa pagkakasala. Picturean niyo po ito, dahil ito po yung summary lang ng message. Ito lang po yung message natin, dito lang po yung umikot. And I hope na kapag titignan niyo lang kahit itong note na ito, maaalala niyo po yung ibig sabihin ng bawal uminom ng wine or ng alak, or bawal magpagupit, or bawal humawak ng patay na katawan. Amen! Amen po? Napicture lang yan. Sorry, may mga napipicture pa. Balik po tayo. Ayan. Praise God. Ayan. So, ay po, ituro niyo po ito sa inyong mga pamilya. Lalo na po sa mga kakilala niyong lasinggero o lasinggero. Sabihin niyo po sa kanila. Lalo na po epekto po ng paglalasing. Amen. Ayan. So, habang nagiinuman kayo, why not ito po yung i-discuss ninyo, di ba? Habang nagpupulutan kayo, ituro niyo po sa kanila yan. Okay, I'll now show you, nakamit ko na po ito kanina yung mga example po ng mga tao sa Bible na naging Nazirite or Nazarite. Amen? Number 1 po, si Samson. Ayan. Number 2 po, si Samuel. Okay, naalala niyo po si Samuel, siya po ay anak ni Hannah. Si Hannah po, hindi po siya mabuntis. Hindi po siya magkaanak. Kaya ang sabi niya kay God, kung magkakaanak ako, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, yung anak ko, itatalaga ko sa iyo. I-offer ko sa iyo, i-consecrate ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Amen? Kaya pagkaanak niya kay Samuel, after ipinanak ni Samuel ni Hannah, siya po ay binigay niya kay Eli, yung high priest nung time nila. At nag-serve si Samuel sa temple, sa tabernacle. Amen? At ganoon din po siya po ay hindi nagpagupit, hindi uminom ng wine or kumawak ng patay. Amen. And sa New Testament naman, mayroon din pong example ng Nazarite. Siya po ay walang iba kundi si John the Baptist. They're saying siya ang last prophet sa New Testament. Amen. Siya din po ay tumira or namuhay sa wilderness at namuhay kagaya ng isang Nazarite or Nazarite. But again, gaya po ng sabi ko, si Jesus po, hindi po siya literally nag-undergo yung ritual na to o yung pagiging Nazarite dahil kumawag po siya ng mga patay, nakainom po siya ng wine. Amen. Wala rin po nabanggit sa Bible na never po siya nagpagupit ng buhok. Amen. Kaya nga po, nagtataka po ako dun sa Jesus Christ of Nazareth. May ganun, mayroon yung Nazareth yung nalala niyo po yung drag queen na minamak niya yung Jesus Christ of Nazareth, yung parang sunog po na Jesus Christ, nalala niyo, tapos kinanta niya yung ama namin. I don't know, kasi ang tama po is Jesus Christ of Nazareth. Amen? Jesus Christ of Nazareth, kasi taga Nazareth po siya. Amen? Kaya baka mapagbaliktaran niyo kasi yung Nazareth sa Nazarite. Yung Nazareth, yun po yung lugar kung saan lumaki si Jesus. Kaya Jesus Christ of Nazareth. Amen. Parang for example, si Beth of Lucao, gano'n. Si Sir Beth Quizon of Lucao, gano'n sa Tagalugao siya. Amen. Si Michael na taga-Buluan Bukid, Sister Michael Melgar of Buluan Bukid. Gano'n yung ibig sabihin. Si Jesus na taga-Nazareth, kasi meron din Jesus na nasa ibang lugar. Kaya gano'n po yung pag-identify nila sa tao. Kaya Jesus Christ of Nazareth. Amen. Parang yun nga si Micah, hindi lang siya taga-Buluan Bukid. Miss Buluan Bukid pa. Diba? Praise God. Ganun po ang pagtawag sa mga tao noon. Pag hindi po ibig sabihin na naging Nazarite po siya. Malinaw po? Amen. Praise God. So, dito naman po magtatapos ng story yung message. After po i-discuss sa number 6, yung gagawin ng isang Nazarite, ito po yung sasabihin ni God. At ito po yung lyrics ng blessing, yung the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Okay, so
dito po yan kinote. Kaya yan po ang magiging closing song natin later. Kasi ang quote po na ito ay matatagpuan po mismo sa last part ng chapter 6 of the book of Numbers. Amen? Alam niyo po itong verse na doon, di ba favorite itong i-quote pag mag-lay hands or kapag may birthday? Kapag mag-birthday yung tao tapos mag-quote ka ng verse sa kanya or kapag mag-travel siya, sabihin natin, the Lord bless you, the Lord keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you, and give you peace. Yan po ay matatagpuan sa Numbers chapter 6, which is our topic this Sunday, verses 22 to 27. Amen? Okay. So, again, the word Nazarene is from the word Nazir, na ibig sabihin ay separated or consecrated in special service of God. Amen? Ito po ay volunteer or voluntary except kina Samson, Samuel, and John the Baptist dahil itinalaga po sila sa Diyos. And ano po ulit yung tatlong restriction? Bawal uminom ng wine, bawal magpagupit, at bawal humawak ng patay. So, last question, where is Jesus in the story? Ano po yung nasulat na dyan? Nasaan po si Jesus sa kwento? Sa mga nanonood sa Facebook Live, ano po kaya ang inyong natutunan? Yung kanina pinakita ko po sa summary of the lesson that we have learned. Now, last question, where is Jesus in the story? Jesus is the greatest Nazarite. Amen? Hindi man niya literal na ginawa yung ritual ng pagiging Nazareo or pagiging Nazarite or Nazarene, ang Nazarite or Nazarite, nakita po natin sa actual buhay ni Jesus that He devoted and dedicated His entire life to God. Amen? Kung meron mang pong tao na namuhay sa mundo na laging ang kagustuhan ng Espiritu ng Diyos ang kanyang sinusunod o ginagawa, yun po ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya parang hindi po siya uminom ng wine dahil always yung kagustuhan po ng flesh ang kanyang sinunod at hindi yung kagustuhan ng laman. Kung meron man po, number 2, kung meron man po tao na totally isinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos o nag-submit siya sa Diyos, yun po ay walang iba kundi si Jesus. Amen? At finally, number 3, kung meron man pong taong nabuhay sa mundo na never nagkasala o never nag-commit ng sin, yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? So kahit na hindi niya ritual na ginawa yung ritual na gagawin ng isang Nazareo, Jesus Christ is still the greatest Nazarite ever lived. Amen? To God be the glory. Thank you.